The preceding program was paid broadcast. Any ideas, comments, and opinion expressed by the program hosts do not necessarily reflect the views and opinion of the station. The program and its producers are not affiliated with the station. Maayong adlaw sa aton mga manugpalamati, magbukas kita sa aton mga Biblia dira sa James chapter 2, Santiago, James chapter 2, and I'll be reading verses 14 to 26. What doth it profit, my brethren, though a man say he hath faith and have not works? Can faith save him? If a brother or sister be naked and destitute of daily food, and one of you say unto them, Depart in peace, be ye warned and filled, notwithstanding ye give them not those things which are needful to the body, what doth it profit? Even so faith, if it hath not works, is dead, being alone. Yea, a man may say, Thou hast faith, and I have works. Well, show me thy faith without thy works, and I will shew thee my faith by my works. Thou believest that there is one God. Thou doest well. The devils also believe and tremble. But wilt thou know, O vain man, that faith without works is dead? Was not Abraham our father justified by works when he had offered Isaac his son upon the altar? Seest thou how faith wrought with his works, and by works was faith made perfect? And the scriptures was fulfilled with Seth, which saith, Abraham believed God, and it was imputed unto him for righteousness, and he was called the friend of God. Ye see then how that by works a man is justified, and not by faith only. Likewise also was not Rahab the harlot justified by works, when she received the messengers and had sent them out another way? For as the body without the spirit is dead, so faith without works is dead also. Maayong adlaw sa liwat sa aton mga manugpalamati diri sa tinapay sang kabuhi, ginatamyaw ginaton ang tagsa-tagsa nga nagapamati sa nagkalain-lain nga lugar nga parte kag nga mga Kristohanon man sa mga kasimbahanan. And this is Pastor Paul, nag-aalaga dira sa Hibaw-an Pavia, and dira ako sang Ginoo ginbutang kag may pribilehiyo man, no, of course through man sa pagpakamayo sa Ginoo, no, kag pagpatunga kag pagpagamit man ni Pastor Neil and Pastor Pert nga tagaan kita sa sini nga kahigayunan nga makadala sa inyo sang pulong sa Ginoo. So magapadayon kita sa aton nga pagtuon sa aton nga series, Living by Faith. And aton gidri kausa kag aton diri nga purpose is that we will grow closer, we will grow in our faith and in our knowledge of the Lord Jesus Christ. And kabay nga ang ina nga pagtuo magamanifest gid sa aton nga kabuhi, that not only we will declare and profess faith, but we will really live by faith. Hindi lang nga ituad naton kag imit lang nga may ara kita pagtuo apang ikabuhi gid naton ang aton nga pagtuo. And so although ang aton nga pagtuon magapadayon dira with the theme sang mga heroes of faith, but allow me to have this segue, no, kumbaga sa James chapter 2. Kay may gusto naman ako i-clarify regarding sa ginatawag nga pagtuo kag ang sang maayong buhat. No, gusto ko lang i-clarify kag itudlo man sa inyo, eksplikar sa inyo ang ginahambal sa pulong sa Ginoo. Kaya I believe nga damo gid sang mga misconceptions kag misunderstandings regarding sa connection and pag-intindi, no, or perspective between works and faith. No, so gahambal lang iban nga para mapamatud-an nga may pagtuo ikaw, o kon nga para maluwas ikaw kag makompleto ang imong pagtuo, dapat mangin maayo ikaw. And as if hindi enough ang pagtuo, no, nga para kita maluwas, and may ara man gahambal nga okay, nagtuo naman ako pero daw wala man makita nga bunga sa iyang kabuhi. Now there are things to be considered here, no, kay bangod nga pwede gid kita mahulog in errors, no, regarding sa work and faith. Now ang first error siguro is ginatawag nga easy believism, the teaching that as long as a person prayed a prayer and said I believe in Jesus at some point in his life, then he is saved no matter what. So despite
wala sa pagbago sa iyang kabuhi, despite wala bunga, despite wala sang maayong buhat nga bunga sang iyang kaluwasan, then ma-declare lang nga nag sinner's prayer na siya, no, nagtuo na siya, nagprofess na siya, and so luwas na siya. That is the first error, which is easy believism, no? Kundi nga intindihan naton nga kung may ara matutuod nga relasyon kag pagtuo, may ara gid bunga, no? And the balgani ni Jesus, you will know them by their fruits. Daw padalman naton kag i-explica rin na dayon padayon karon. And another diri is not only easy believism, but also ang ikaduha diri ang sinatawag nga there is this carnal, the another is that justification by works, no? So isa pagid na ni ka error with regards to work and faith, to make works part of what justifies us before God. So maghambal kita nga justification by works is, well, pwede man ikaw na maghambal nga nakakilala ikaw kag nagtuo ikaw sa Ginoo, pero dapat pangabudlayan mo gid, dapat mangin maayo gid ikaw kag mangin matutom gid sa pag-alagad sa Ginoo para nga maluwas ikaw. So ano man gid bala ang ginatudlo sa pulong sa Ginoo? Is it faith enough even without works, or we need works for us to be saved? Kinahanglan bala naton sang maayong buhat, kag dugangan pa bala naton sang maayong buhat ang aton nga pagtuo para nga mahambal nga luwas man gid kita? Ano man gid bala ang ginahambal sang pulong sa Ginoo? Now isa gid siguro ka very interesting and debatable nga bersikulo is makita naton dira sa James chapter 2 verse 17. James chapter 2 verse 17 and even sa verse 26. It uses the same phrasing or wordings. So verse 17, even so faith, if it hath not works, is dead being alone. And sa verse 26, naghambal madiri, for as the body without the spirit is dead, so faith without works is dead. Now ano bala diri ang gina-explikar ni James? Nagkontra bala siya sa ginahambal kina-explikar ni Apostle Paul that we are saved by faith alone? Nga gin-explikar ni Apostle Paul sa Romans nga si Abraham was saved by faith, si Noah found favor in the sight of God. Sino man gid bala ang insakto nagakontrahan na bala sila? Nga daw ang ginahambal bala diri ni Santiago nga kinahanglan pa naton sang maayong buhat para maluwas, kag ang ginatudlo ya ni Apostle Paul nga grasya lang gid kag pagtuo lang gid. Now, I think they are both correct. They are the differing sides of the same coin. Kumbaga sa isa ka kwarta o kun sinsilyo, no, kung a coin, no, kung nauyata naton, it has two sides. Ang isa korona, ang isa hari, and amo man ang ipag-explikar sang sining duwa ka prominente nga mga apostoles. No, ang gina-explikar ya ni Apostle Paul is the emphasis of faith alone. Na kung sa diin maluwas lamang kita paagi sa pagtuo kag nga hindi na kinahanglan sang ginatawag nga maayong buhat para kita maluwas. It is by faith and by grace and in Christ alone, sa amo lang gid na nga pamaagi. However, si James naman yang iya nga perspective diri is coming naman sa mga professing Christians nga naghambal sila nga, well, kami nagtuo sa Ginoo, pero ang hambal diri ni James is that pag hindi na makita sa imong kabuhi, it might be that your faith is false. It could be that your faith is dead. Basi bala, ga-claim lang ikaw nga nakakilala ikaw sa Ginoo, pero kung wala sang bunga sang pagbag-o, wala sang pagbunga sang pagtuman kag sang maayong buhat, then it might be nga wala ka sang matutuod nga pagtuo, wala ka sang balaan nga espiritu. Kay hambal gani diriti, hindi bala ang mga demonyo gatuo man nagakurog pagani sila.
no? And so tuna naton diri ang tatlo kabutang, the manifestations of a true saving faith, of a living faith, So a living faith is more than intellectual agreement with biblical truth. It is a living trust in God that transforms the heart, produces obedience, and perseveres through life's challenges. So kumbaga, pareho man balas ang pagigugma. Paano mo mapamatud-an ang isa ka pagigugma? Paano naton mapakita nga may ara man gid kita pagigugma? Hambal gani, you can give without love, but you cannot love without giving. Isa sa pinakadako nga manifestation sa pagigugma isang paghatag. And may ara gid buhat sang paghatag kung nagahigugma ikaw. Now, pareho sa Ginoo, hambal niya sa John chapter 3 verse 16, for God so loved the world that He gave. No, wala lang siya naghambal nga palangga ta ka o kung ginahigugma ta ikaw. Kundi ang ginhambal niya dira, kay ginhigugma ko ikaw, and so I am willing to take action. I am willing to give. Ginhatag niya bugtong anak, and same thing man. Kung nagahigugma ikaw, willing ikaw nga maghatag sang imong kabuhi, sang imong nga tion, sang imong nga resources, sang regalo. So ang ina nga paghigugma, mapakita kag mapamatud-an paagi sa mga buhat nga ginahimo naton. And same thing man sa ginatawag nga kaluwasan. Same thing man sa relasyon sang pagtuo kag maayong buhat. Hindi nga ang maayong buhat kinahanglan naton para maluwas kita, kundi ang maayong buhat nagapamatuod nga anak kita, luwas kita, kag may balaan nga espiritu sa aton nga mga kabuhi. So faith is manifested, first faith is manifested through transformation. Sa Ezekiel chapter 36 verse 26, ang Ginoo nagprophesy dira that I will give you a new heart, and I will remove your heart of stone and give you a heart of flesh. So, mabalaan naton nga may ara matutuod nga kaluwasan ng isa ka tawo kung makita naton nga may pagbag-o sa iya nga kabuhi. Sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, therefore if any man is in Christ, matutuod siya nga ara kay Kristo bangod sa iya pagtuo, nagsalig siya kay Kristo lang gid. And abaldra, if anyone is in Christ, he is a new creature. All things are passed away, behold, all things are become new. So, true faith changes everything. It changes your priorities, it changes your desires, it changes your attitudes, and even your conduct. So, ang mga nagtuo kay Kristo, hindi nga mangin perpekto kita, pero may ara amat-amat nga pagbag-o nga makita sa aton nga kabuhi. Ang ina nga pagbag-o is hindi naton. That is the fruit of the Spirit indwelling in us. So, kung may balaan kita nga espiritu, ang magakawas kag magagwa sa aton nga kabuhi kag bibig is hindi natong daan kay nagtaliwan na to, kundi nga may ara gid ebidensya sang pagbag-o, nga may ara pagigugma, kalipay, kaalungan, pagpatawad. Those are the beautiful attitudes nga makita sa aton nga kabuhi, no? So the question is not whether we have made a profession of faith, but whether the faith is producing the evidence of a transformed life. Sa isa ka korte, kung gusto mo mapamatud-an nga hindi ikaw ang nagkawat, hindi ikaw nagpatay, you have to prove nga wala ikaw sa sina nga tion. Hindi ikaw kinanlan mo pamatud-an nga hindi ikaw. And same thing man sa ginatawag nga pagtuo naton. Kung gusto nimo makita o ipakita ang imo matutuod nga pagtuo, it must be seen in your life. Pero hindi na nga ginapilit naton, kundi naturally we bear fruit. We bear the fruit of Christ. We bear the fruit of the Holy Spirit. Hindi na aton. Hindi kita ang buot, hindi kita ang mapinatawaron, hindi kita ang mahigugmaon o kung ang palahatag. No, hindi na amo ng normal naton nga nature. Pero kung may matutuod ikaw nga pagtuo, may ara gid nga pagbago. Not only faith is manifested through transformation, but faith is manifested in
obedience. Now, ang gin point out diri ni James is si Abraham kag si Rahab. No, ang term pagid nga gingamit niya, isn't it that Abraham was justified by offering his son? But silingon nga justified dito is hindi nga declared righteous, but it justifies or it proves the faith that Abraham has. Buot silingon nga napakita or nakita sa kabuhi ni Abraham nga may dalom man gid siya nga pagsalig kag pagtuo sa Ginoo kay Aryo. Willing siya gani nga ihalad ang iya bugtong nga anak nga mo si Isaac. So napamatud-an nga tuod ang iya nga pagtuo, hindi lang nga lip service o kunang balhambal lang. Ti damo man niya subong abi naghambal nga, pastor ako yaga tuo gid ako sa Ginoo nga siya maghimuno sa akon. Pero pag abot gani iya sang problema, gapang lagaag man. Pag abot gani isang problema, mauna man gani utang kumpara sa magsalig kag magpangamuyo sa Ginoo. So hindi amo na nga magkabuhi, paano magkabuhi nga may pagtuo kag sa pagtuo. And amo man na ang gusto sang Ginoo sa aton, that our faith must be manifested in our life, especially in our obedience. So their works did not earn God's favor sa kay Abraham kag sa kay Rahab, but it is a demonstration of their faith, a manifestation, an evidence. Their works did not earn God's favor, rather their action revealed the reality. It affirmed the reality of their faith. So sa Matthew chapter 7 verse 6, si Kristo mismo nagsiling mabalaan mo sila sa ilang mga bunga. Kibangod ang maayo nga kahoy nagbunga sang maayo nga kahoy, kag ang hindi maayo nga kahoy, no, nagapamunga man sang hindi maayo nga bunga. So many people may claim faith, but true faith is sin and submission and obedience to Christ. Obedience is not a means, hindi ini palaagyan sa kaluwasan, but the natural response of a heart that belongs to God. Hindi daw ini ang aton nga pagtuman, ang aton nga maayong buhat, hindi amuning makaluwas sa aton. Kundi kung luwas ikaw, that is the natural response of a heart that loves and belongs to God. Anong hambal ni Jesus? Well, if you love me, kung tuod-tuod man gid ikaw nga nagtuo kag nagahigugma na sa akon, keep my commandments. Not only faith is manifested through transformation, di ba? Alin sa kalibutan, nagbag-o kita and nagumpisa kita sa pagsunod sa kay Kristo, nagtuman kita. Apang faith is not only manifested in transformation, in obedience, but also in perseverance. Ang pagpadayon. Ginklaro gidara sa Philippians ni Apostle Paul. Let me open it. Philippians chapter 1 verse 6. Kaghambal diri ni Apostle Paul, being confident of this very thing, that he which hath begun a good work in you will perform it until the day of Christ. He which hath begun a good work in you. Ano ning work? Ano ang ginhimo sang Ginoo sa ilang mga tagipusoon? That is the work of salvation in their lives. And ang Ginoo not only nga panghikot sa ilang mga tagipusoon nga maluwas sila, no, pero ang Ginoo magapanghikot padayon nga luwason sila not only from the penalty of sin, but from the power and the presence of sin. That is the doctrine sang natawag nga justification, sanctification, and glorification. Magsiling kita nga justification, ang Ginoo ang nagpangabudlay para maluwas kita halin sa penalidad sang sala. But silingon, hindi na kita mapaimpyerno. Amo nang pina sa aton yung mga sala. Ang Ginoo nagpangabudlay dito sa cross. Ginhimo niya ato tanan nga sa pagsakripisyo, kag kaayo, kag maayong buhat, gintuman niya ang kasuguan para kita maluwas. We are justified. However, hambal diri, not only which hath begun a good work in you, that he justified you, pero hambal diri,
He will perform it. He will perform it until the day of Jesus Christ. He will perform it. He will continue to work in us. Buti lang mo ng sanctification. It means God is saving us from the power of sin. Ang gahom sa sala, maka-impluwensya gihapon sa aton. Diba? Kita na naton ang struggle na to adlaw-adlaw. This is the I think most neglected reality and underestimated reality sa kabuhi sang Kristiyanon nga kaisa daw hindi pa naton pagpatihan kag ina-deny pa naton ang realidad nga may ara kita ginaaway kag may ara kita struggle adlaw-adlaw. Si Apostle Paul regard niya gid ini nga struggle kay hambal niya gani dira sa Romans chapter 7 nga balaan niya man ang maayo, ara man sa iyang konsensya kag ara man sa pulong sa Ginoo nahibaluan niya apang kung ano ang insakto hindi kag wala niya ginahimo kag kung ano tong balaan niya nga insakto wala niya man ginahimo. So there is a struggle. And so sa adlaw-adlaw ang Ginoo nagapadayon sa pagpanghikot sa pagluwas sa aton halin sa gahom sang sala, and finally glorification until the day of Christ nga kung sa diin kita nga mga linuwas niya kag nga padayon niya ginaluwas halin sa gahom sang sala, mabot ang tion nga luwason man kita sang Ginoo halin sa presensya sang sala. Damo katama sang konsekwensya bangod nga nahulog kita sa sala. May hara nga mga disasters, natural disasters, may hara deterioration, may hara diseases, may hara death. Apang kung ara na kita dito sa bag-o nga langit kag duta, ara kita gin submit na kita sa Ginoo, there is this complete salvation and complete deliverance from not only from the penalty, from the power, but even from the presence of sin. And so, ano makita naton sa sina nga progressive nga pagluwas, progressive and complete salvation and deliverance by our God? Nya kung makapadayon kita kag magatubang kita na sa Ginoo, hindi bangod sa aton, kundi bangod siya ang nagapanghikot sa aton nga kabuhi. God is pursuing us. That is why we are persevering. Ang Ginoo padayon nga nagalaga sa aton. That is why kita makapadayon man. Kung may ara matutom amo na nga aton Dios, hindi kita. And isa ka pa matuod nga may ara ikaw matutod nga pagtuo kay bangod nga wala ikaw ginabayaan kay ginapabayaan sang Dios. Hindi bala may mga tion sa aton mga kabuhi nga kung bisan ikaw gani siguro do gusto mo talikdan ang imo kaugalingon kikita mo gid nga ang katigaman sa akon man. Nga ang amo na ning ginhimo sang Ginoo nga kaayo sa akon tapos amo pa ning ginbalos ko. Do bisan kita daw isikway naton kaugalingon. Pero pasalamat kita ang aton Dios wala gid yan nagtalikod sa aton. Kung makapadayon kita kay bangod ang Ginoo padayon nga nagahigugma sa aton. And makita na sa kabuhi sang isa ka tawo nga may matutuod nga pagtuo. It is manifested in perseverance. The evidence of genuine faith is not perfect life, but a persevering life that continues to trust, to obey, and to follow Christ. James does not contradict, as I conclude, the gospel of grace. We are justified before God by grace alone, through faith alone, and in Christ alone. Yet, faith that justifies is never alone. It is never alone because it produces works. Therefore, when James says, faith without work is dead, he is reminding us that genuine faith is visible. The genuine faith must believe, not only proclaim. Dapat ginakabuhi lang, kag hindi lang ginamit lang. A living faith is a faith that works, not to earn salvation, but because salvation has already transformed the believer's life. Wala kita nagapangabudlay kag naghimo sing maayo para maluwas kag manginanak sang Dios, kundi magapadayon kita sa pagtuman sa aton Ginoo kag sa paghimo sang maayong buhat kay bangod nga anak kita kag luwas na kita. Anong habal sang pulong sa Ginoo? Let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Katahom sa pulong sa Ginoo found in Matthew chapter 5 verse 17. May God bless us all. Kagabay ikabuhi ginaton ang aton nga mga pagtuo.